Aklat ng Juan, John, at babasahin natin ang buong kapitulo 21. Yan ay ang huling kapitulo sa aklat o sa Ebanghelyo ni Juan. Ganito ang sabi ng kinasihang salita ng Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagpakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias. At siya ay nagpakita sa ganitong paraan. Magkakasama noon sina Simon Pedro, si Tomas na tinatawag na Kambal, at si Nathaniel na taga-Kana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sinabi nila sa kanya, "Kami ay sasama rin sa iyo." Sila'y umalis at sumakay sa bangka. Nang gabing iyon ay wala silang nahuli. Ngunit nang mag-uumaga na, si Jesus ay tumayo sa tabing dagat, subalit hindi nakilala ng mga alagad na iyon ay si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuling isda?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." At sinabi niya sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at mayroon kayong makikita." Inihulog nga nila at hindi na nila ito mahila dahil sa dami ng mga isda. Kaya ang alagad na minamahal ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, "Ang Panginoon yon." Kaya nang marinig ni Simon Pedro na iyon ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika, sapagkat siya'y walang damit, at tumalon sa dagat. Subalit ang ibang alagad ay lumapit sa bangka na hila ang lambat na puno ng isda, sapagkat sila'y hindi malayo sa lupa, kundi halos 70 metro ang layo. Nang sila'y makadaong sa lupa, nakakita sila roon ng mga nagbabagang uling at may isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Dalhin ninyo rito ang ilang isdang nahuli ninyo ngayon." Kaya si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda, na 153, at kahit gayon karami ay hindi nasira ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Halika kayo at mag-almusal." Sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, "Sino ka?" Yamang alam nila na iyon ay ang Panginoon. Lumapit si Jesus, dinampot ang tinapay at ibinigay sa kanila pati ang isda. Ito nga ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y bumangon mula sa mga patay. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pakainin mo ang aking mga kordero." Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?" Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita." Sinabi niya sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, "Minamahal mo ba ako?" At sinabi niya sa kanya, "Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.
Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Pagtalikod ni Pedro, nakita niya ang alagad na minamahal ni Jesus na sumusunod. Siya rin, iyong nakahilig na malapit kay Jesus sa hapunan at nagsabi, "Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo?" Nang makita siya ni Pedro ay sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, at paano naman ang taong ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kaya kumalat ang sabi-sabi sa mga kapatid na ang alagad na iyon ay hindi mamamatay. Subalit hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi, "Kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating ay ano nga sa iyo?" Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at ang sumulat ng mga ito. At nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay tunay. Subalit marami pa ring ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, sa palagay ko, kahit sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, isa pong malaking kagalakan at isang malaking pribilehiyo ang maglingkod sa iglesia ng ating Panginoon, na ang ilan sa atin ay tinawag upang maging office bearer, pastor, elder, deacon, na ang iba sa atin ay mga ordinaryong confessing member, na sa katunayan, meron tayong paraan o maraming paraan upang tayo ay makapaglingkod kay Kristo. At totoo rin naman na hindi laging madali ang paglilingkod, na minsan nakakapagod, minsan nakakabigo, at madalas yung ginagawa mo'y hindi man lamang napapansin o hindi man lamang ito magawang pasalamatan o sabihin na nating kanilang i-appreciate. Dahil dito, maaaring mawala yung ating tamang pagtingin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yun bang kapag abala na tayo, busy na tayo sa maraming bagay, let's say sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating pag-aaral, marami o maaari na nating makalimutan ang ating Panginoon. Maaaring makalimutan natin kung sino nga ba ang tunay nating pinaglilingkuran. At yun bang ginagawa natin ang dapat gawin para sa iglesia? Binigyan tayo ng tungkulin, iniatang sa atin ang tungkulin, ngunit nawawala na ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Na kapag nagiging pabigat ang paglilingkod, malilimutan natin na naglilingkod tayo sa Panginoon. Rito'y kailangan nating paalalahanan, mga kapatid, ang ating sarili. Na hindi tayo naglilingkod para sa sarili lamang natin. Tayo naglilingkod para kay Kristo. Hindi natin hinahanap ang sariling kapakinabangan. Hindi natin hinahanap yung ating sariling kaluwalhatian. O yung pagka may ginawa ka, gusto mo sa'yo ang credit. Hindi yon. Hindi tayo doon tinawag. Kundi tayo tinawag para luwalhatiin ang Diyos sa ating buhay, sa ating iglesia. Na tayo naglilingkod dahil mahal natin
si Kristo na nagbigay ng buhay, na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus para tayo kanyang matubos. At dahil sa biyaya'y sumampalataya tayo kay Kristo, at ngayon ninanais nating siya ay ating luwalhatiin, mapuri sa ating buhay, handa tayong maglingkod para sa kanyang bayan, para sa kanyang iglesia. Na kung mahal natin si Kristo, mga kapatid, mamahalin din natin ang kanyang iglesia. Kung mahal natin si Yesu Kristo na ating tagapagligtas, mamahalin din natin ang kanyang bayan. Parang sinasabi mo, mahalaga sa iyo ang iglesia. Mahalaga sa akin ang church. Dapat mahalaga rin para sa iyo ang mga kapatid mo kay Kristo. Mahalaga sila sa atin. Yan ang makikita natin sa ating text sa verses 15 hanggang 17. Yan po ang ating susing talata sa John chapter 21 verses 15 hanggang 17. At narito ang ating paksa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ipinagkatiwala ng mabuting pastol ang kanyang kawan. Again, ipinagkatiwala ng mabuting pastol ang kanyang kawan. At mula riyan, sa ilalim ng temang iyan, bibigyan natin ng diin ang tatlong mahalagang punto. Ang una, ang tanong ni Jesus. Pangalawa, ang sagot ni Pedro. At pangatlo, ang utos ni Jesus o ni Kristo. Ito yung makikita natin sa susing talata. Nariyan ang tanong, ang sagot ni Pedro, at ang utos ni Jesus. Tungayan natin ang una, ang tanong ng ating Panginoong Jesus. At in context, at sa pagkakataong ito, alam natin, ayon sa ating binasa, sila po ay nasa tabi ng dagat ng Tiberias, isang buong gabi silang nangisda, ngunit wala silang nahuli. Hanggang sa mayroong isang tao na nagbigay ng payo sa kanila, ilipat mo sa kabila, yung lambat. At biglang napuno ang kanilang lambat ng maraming isda. Sabi nga doon sa verse 7, sabi nila na, sabi ron, ang Panginoon yon. Na walang duda na si Jesus yung nagbigay ng payo sa kanila. Ngunit mga kapatid, hindi lang iyon ang dapat nating makita. Hindi lang dapat iyon ang nais na mangyari ng ating Panginoong Jesus. Dahil matapos silang mag-almusal o matapos silang mag-agahan, hinarap ni Jesus, sino? Si Pedro. Hinarap ng ating Panginoong Jesus si Pedro at kanyang tinanong sa verse 15, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? At yung tanong na yon, mga kapatid, seryosong tanong yon. Hindi nakikipagbiruan sa mga oras na iyon ang Panginoon. Iyon ay seryosong tanong para kay Pedro. At seryosong tanong din para sa atin, sa bawat isa sa atin. At naalala ba ninyo na minsan nang tinanong ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad, at napag-aralan natin kanina sa Matthew chapter 16, tinanong niya ang kanyang mga alagad ng, sino ba ako para sa inyo? At si Pedro ang siyang sumagot, hindi ba? Ang pahayag ni Pedro ay, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, na buhay.
At dahil sa kanyang matibay na pananampalataya, si Pedro, sabi ng Panginoon, ipinibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang ating Panginoong Hesus, binigyan niya si Pedro ng bagong pangalan. Pedro. Petros sa Greek. Isang solong bato, hindi bilang mismong pundasyon, kundi bilang isa sa mga haligi na nakasandig sa tunay na pundasyon. At yung tunay na pundasyong iyon ay walang iba kundi si Kristo mismo. Ngunit sa kabila ng malaking pribilehiyo na ibinigay sa kanya ng Panginoon, nabigo si Pedro. Dahil ilang linggo lang ang dumaan o lumipas noong madakip ang ating Panginoong Hesukristo, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Pedro? Na sa halip na manindigan siya sa katotohanan, itinanggi niya, nakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. Not just once, but thrice. Kaya nang tanungin siya ni Jesus sa tabing dagat, gamit ang pangalang Simon. Hindi yung Simon na taga PCRC. Gamit ang salitang Simon. Tiyak para kay Pedro. Tiyak na masakit yun. Tiyak na mayroong kirot yun sa kanyang puso. Yung tanong na, siya pa rin ba ang matibay na bato ng iglesia? O isa na lamang siyang mangingisda, muling mangingisda mula sa Galilea? Kaya ang tanong natin sa ating pag-aaral ngayon, ano nga ba ang kahulugan ng sinasabi rito ng ating Panginoon na minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? At mayroong mga nagsasabi na ang tinutukoy raw rito ng ating Panginoong Yesus ay yung mga gamit ni Pedro sa kaniyang pangingisda. Parang sinasabi niya, mahal mo ba ako, Simon, anak ni Juan, higit sa dati mong buhay? Sa iyong bangka, sa iyong pamilya, sa iyong sariling kaginhawaan, handa ka bang iwan ang lahat ng ito para sa akin? Ngunit mas malamang, tinatanong ni Jesus si Pedro kung mahal niya siya ng higit sa ibang mga alagad. Iyon ang ibig sabihin. Minamahal mo ba ako higit sa lahat ng mga bagay na ito? Higit sa kanino man. Higit sa mga kasama mong alagad. Higit sa mga kasama mong naglilingkod para sa akin. Bakit? Dahil si Pedro po mismo ang siyang nagsabi, kahit magtakasan na. Yun ang sinabi niya sa Panginoon eh. Kahit anong mangyari, Panginoon, hindi kita iiwan. Ngunit nang dumating ang malaking pagsubok para sa kanya, siya yung unang tumalikod. Kaya not just once, but thrice siyang tinanong ng ating Panginoong Hesus, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Ito ay hindi na tungkol sa iba. Bumibigat yung tanong. Kumbaga, sa una, pangalawa, medyo mabigat. Pero pagdating sa pangatlo, lumalabas, personal na yung tanong.
kay Apostol Pedro. Parang tinatanong ng Panginoong Hesus, sigurado ka ba, Simon, anak ni Juan, na ang pag-ibig ang tunay na nag-uugnay sa atin? Ang pag-ibig mo ba ay totoo? Ang pag-ibig mo ba ay matibay? Ang pag-ibig mo ba ay handang magtiis? Handang magsakripisyo para sa akin? Kaya mga kapatid, hindi lang ito tanong para kay Pedro, ito rin ay tanong na itinatanong ng Panginoong Jesucristo sa iyo, sa akin, sa atin bilang iglesia. Tatanungin tayo ni Jesus, iniibig mo ba ako higit sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Handa ka bang ipagpalit ang iyong sariling kaginhawaan para sa paglilingkod sa akin? Mas mahalaga ba ako kaysa sa iyong trabaho? Mas mahalaga ba ako sa iyo? Sa iyong mga ari-arian? O mas mahalaga ba ako kaysa sa opinyon ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga katrabaho, o opinyon ng ibang tao? Mas nakikinig ka na doon, hindi na sa Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, hindi po sapat ang kaalaman. Marami tayong alam pagdating sa mga doktrina o mga theology. Hindi rin sapat ang kakayahan. Marami tayong abilidad, masisipag, dami nating talento. At hindi rin sapat ang posisyon. Ano kung tayo ay isa sa mga namumuno, isa sa mga office bearer, isang elder, deacon, pastor, missionary, pastor, or ano man ang inilagay sa atin ng Panginoon, sa katawan ni Kristo, kung wala tayong tunay na pagmamahal kay Kristo, wala ring saysay ang lahat ng ito. Sayang ang kaalaman, ang kakayahan, ang posisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon kung walang tunay na pagmamahal sa Kanya. Kaya rito'y sumagot si Pedro sa ating pangalawang punto, ang sagot ni Pedro. Noong unang makita ng mga alagad si Jesus, ng umagang iyon, lalo na si Pedro, ginawa ni Pedro ay sabik na sabik siya, salubungin ng ating Panginoon. Ang ginawa niya, tumalon siya mula sa bangka at lumangoy patungo sa pampang. Ngunit ngayon, sa ating key verse, sa tagpong ito, sa harap ng pagtatanong ng ating Panginoong Yesus, marahil gusto niyang bumalik sa kanyang bangka kung saan hindi niya kailangang harapin ang bigat ng kanyang nakaraan. Kasi ang pangalan niyang Simon at ang paulit-ulit na tanong ng ating Panginoong Yesus sa kanya ay tila nagbibigay sa kanya ng kirot. Parang mayroong patalim na tumutusok sa kanyang puso. Subalit si Pedro, diretso yung kanyang sagot. At walang paligoy-ligoy yung kanyang ibinigay na pahayag. Tapat sa kanyang puso yung kanyang naging sagot sa Panginoong Yesus. Ano yung sagot niya? Sabi niya, "Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita." Rito ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Kristo. Ngunit may malaking pagkakaiba iyon sa sagot niya ngayon. Hindi na niya inihambing, mga kapatid, ang kanyang sarili
sa ibang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil dito'y alam na niya ang katotohanan. At ito ang dapat nating maunawaan. Ang katotohanan na hindi siya mas matapat. Ang katotohanan na hindi siya mas magaling. Ang katotohanan na hindi siya mas matibay kaysa sa ibang mga alagad. Ganyan dapat ang tingin natin sa ating mga sarili. Lalo sa atin na mga namumuno sa iglesia. Napatunayan niyang walang saysay ang kanyang ipinagmamalaking katapatan. Yung sinabi niya sa Panginoon na kahit anong mangyari, Panginoon, paglalaban kita, hindi kita iiwan. Mas malakas ako sa kanila, mas magaling ako dyan. Ngunit dito, yung kanyang sagot na yan, wala na siyang ibang may pagmamalaki, kundi ang kaalaman ng Panginoon. Ang sabi niya, opo Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. At alam nga iyon ng ating Panginoon. At siya ang nakakabatid ng ating puso, ang puso ng bawat isa sa atin. Hindi natin maitatago ang anuman sa Kaniya. Ang ating mga palihim na hangarin, ang ating mga pagmamataas, ang ating mga kahinaan. Alam ng Diyos. Ang galit na hindi natin mabitawan sa ating kapwa o baka sa ating kapwa mananampalataya. Alam ng Diyos, maging ang iyong tampo sa mga namumuno sa iglesia, maging ang inggit na sumisiksik sa iyong puso. Alam ng Diyos, alam ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Di ba sayad sa kaniyang mga attributes that God is omniscient God. Again, not just once, but thrice siyang tinanong ng ating Panginoong Hesus. Marahil ang ibang alagad ay, kung nandoon tayo sa senaryong yon, marahil ang mga alagad ay napatingin sa kanilang dalawa, kay Pedro at saka sa ating Panginoong Hesus, na parang hinihintay na lang nila kung kailan sasabog si Pedro sa sama ng loob. Ngunit hindi siya sumabog sa galit. Si Pedro hindi naglabas ng kanyang sama ng loob, bagkus, anong sabi ng talata? Siya po'y nalungkot. Ibig sabihin, siya'y nasaktan. Masakit. Ibang tanong na, Panginoon, hindi pa ba sapat? Na 2 beses mo na akong tinanong. At consistent yung sagot ko, opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Bakit tila may pagdududa pa rito ang ating Panginoong Hesus? At rito'y sumagot si Pedro at sinabi niya iyon nang mayroong buong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi niya sa verse 17, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Rito'y alam ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng kabiguan ni Apostol Pedro, ang kanyang mga kahinaan, at maging yung kanyang pagiging padalos-dalos. Si Pedro, padalos-dalos o pabigla-bigla yan eh. Pabigla-biglang magdesisyon. Ngunit higit sa lahat ng ito, mga kapatid, makikita natin na alam din ni Jesus ang tapat na pag-ibig ni Pedro para sa kanya. Yun ang
comfort doon. Na matapos niyang sabihin na, Opo, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Alam ng Diyos yun. Kasi alam ng Diyos kung ano ang laman ng iyong puso. Hindi naman talaga kailangang marinig ni Jesus ang sagot rito ni Pedro. Ngunit ang gusto ng ating Panginoon ay maipahayag. Mailabas ni Pedro mula sa kanyang labi na mahal niya ang Panginoon, na iniibig niya si Kristo, at gusto rin ng ating Panginoong Hesus na ipahayag mo iyan. Sabihin mo yan sa Kanya. And dapat tayong tanungin, ay handa ba nating sabihin iyan sa Panginoon? Pag tinanong tayo ng Panginoon, kung siya mismo ang magtatanong sa iyo ngayon, at tinatanong nga tayo sa pamamagitan ng kanyang salita, Anak, minamahal mo ba ako? Anong iyong sasagot? Sana ang sagot natin ay, Opo, Panginoon, minamahal kita. Dapat sabihin yun sa Panginoon, minamahal kita. Handa ba nating sabihin yan sa ating pamilya? Minamahal ko ang Panginoon. Handa ba nating sabihin yan sa ating mga anak? Anak, mahal ko ang Panginoon. Handa ba nating sabihin yan sa ating employer? Sa ating mga katrabaho? Sa ating mga kaeskwela? Sa ating mga kapitbahay? Sa ating mga kakilala? Mahal ko ang Panginoon. At kung tunay nating iniibig si Kristo, hindi natin ikakahiya. Ipapahayag natin ito at ipapakita natin sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon, sa ating pangatlong punto, ang utos ni Jesus, na matapos ang unang tanong ni Jesus, at ang unang sagot ni Pedro, sumagot ang ating Panginoong Hesus sa isang hindi natin inaasahan. Mga kapatid, hindi sumagot ang ating Panginoong Hesus dito ng mayroong halong panunumbat. Hindi siya nagsalita ng parang may sama ng loob. Parang sinasabi niya na, minamahal mo ako? Hindi niya sinabi na, minamahal mo ako, Simon, anak ni Juan? Eh bakit ganyan ang paraan ng iyong pagpapakita ng pagmamahal sa akin? Hindi, ang ginawa rito ng ating Panginoong Hesus, simple lang kanyang utos. Ang sabi niya, pakainin mo ang aking mga kordero. Dito, paano kaya tumugon si Pedro pagkatapos nung sabihin niya? Sabihin ng Panginoon, pakainin mo ang aking kordero. Ano kaya ang nasa isip niya sa mga sinabi iyan ng ating Panginoon? Nung bang panahong yon, nung mga sandaling yon, si Pedro ba, napakamot siya ng ulo at napatingin sa paligid, sino kaya rito yung mga papakainin ko? Yung mga aalagaan ko? Sino kaya rito yung mga naliligaw na mga kordero? Actually, mga kapatid, sa puntong yun, hindi na niya kailangang magtanong pa. Hindi niya na kailangang itanong sa Panginoon na sino sila. Dahil rito, tiyak na alam na ni Pedro kung sino mismo si Jesucristo. Kilala niya na ang ating Panginoong Hesus ang mabuting pastol. Sa John chapter 27, John chapter 10 verse 27, sinabi ni Kristo na kilala niya ang kanyang mga tupa at sila ay sumusunod sa kanyang tinig. Siya ang pastol na kailanman ay hindi iiwan
ang kanyang kawan, ang handang ibuwis ang buhay para sa kanila. Yun ang pagkakakilala ni Pedro sa ating Panginoon. So ang tanong para sa atin na, anak, minamahal mo ba ako? At ang ating sagot na, opo, minamahal kita, aking Panginoon. At ang sinasabi, inuutos sa atin, pakainin, alagaan ang kanyang kordero at ang kanyang tupa. Rito pinapakita sa atin ang isang napakalinaw na koneksyon. Na kung minamahal natin si Kristo, ipapakita natin ito sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kanyang iglesia, sa kanyang minamahal na iglesia. At kung ikaw ay tapat sa mabuting pastol, magpakita ka ng katapatan sa kanyang kawan, sa kanyang iglesia. Kailangan nating marinig ito. Kailangan nating maunawaan ito sapagkat minsan, napakadali nating mawalan ng pag-asa sa iglesia. Minsan, mas pinipili nating makita ang mga pagkukulang kaysa sa kagandahan nito. Iniisip natin na hindi na ito karapat-dapat pang pag-aksayahan ng panahon. It's just a waste of time. Ganyan na ba yung ating pagtingin, pagkilala sa iglesia? Nakikita natin marami tayong pagkukulang, marami tayong hindi po pwedeng magawa dahil puno tayo ng responsibility sa ibang bagay. Yung ating mga schedule, punong-puno tayo. At naiisip na natin, it's just a waste of time. Totoo, bawat kongregasyon, maging sa atin rito, First Reformed Church of Bulacan, ay meron tayong kani-kaniyang pagsubok, meron tayong kani-kaniyang hinaharap na mga pagsubok. Ngunit, inuutusan tayong lahat. Lahat. Hindi lang mga office bearer. Tayong lahat ng mga hinirang ni Kristo. Inuutusan niya tayo na ating tratuhin ang bayan ng Diyos gaya ng pagtrato niya sa kanila. Na kung papaanong isinakripisyo ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, ganun din, kaya nating ipuwis, isakripisyo ang ating sarili para sa iglesia. Ang pagpapastol o pangangasiwa upang pangalagaan ang kanyang kawan, mga kapatid, ay hindi minsan lang. Na let's say, pagkatapos ng term mo as elder, ayaw mo na. Tigil na. Pinapaalala sa atin ng Diyos na ang paglilingkod sa Kanya ay patuloy at panghabang buhay. Pagdating mo doon sa langit, magpupurit, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Kaya sa pangalawang pagkakataon, iniutos ng ating Panginoong Yesus kay Pedro sa verse 16. Sabi niya, alagaan mo ang aking mga tupa. Kumbaga, mula sa pagpapakain, biglang nagbago yung salita ng Panginoon na alagaan mo ang aking mga tupa. Mula sa kordero, napunta sa mga tupa. Ngunit rito ay iisa ang pinakakahulugan. Na ang kordero ay kailangang pakainin at ang mga tupa ay kinakailangang pangalagaan. Kasi pareho silang mahina. At pareho silang walang magagawa kung wala ang kanilang
pastol. Kaya dapat silang patuloy na palakasin at patuloy silang bantayan sa tulong ng mga elders at ng pastor o mga office bearer. Sila'y mapapalakas at mababantayan. Sa pangatlong pagkakataon, muling inulit ng ating Panginoong Yesus ang kanyang utos sa verse 17. Sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Wala nang pang-apat. Wala nang panlima. Doon na nagtapos. Sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. So, siyempre, mayroong mga sumunod na mga nangyari. Ano nangyari? Iyon nga ang ginawa ni Pedro. Hindi lamang niya inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod, kundi pati hanggang kamatayan. Tulad ng mabuting pastol, inialay niya ang kanyang sarili o ang kanyang sariling dugo. Ating Panginoong Yesus, inialay niya ang kanyang sariling dugo alang-alang sa kanyang mga pinili. Tayo, na kanyang kawan. Kaya nga sa kanyang first letter, inulit dyan ni Pedro yung parehong mensahe para sa mga tagapanguna ng iglesia. Sinabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, sabi niya ron, ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kabutihan ng Diyos. Ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan at pagpapakita ng punong pastol. Tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. So ito, mga kapatid, ang panawagan. Ito ang utos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo bilang iglesia. Bilang iglesia, ating mahalin si Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal, pagmamalasakit, habag na ipinakita niya, biyaya na pinakita niya para sa kanyang bayan. Sa aking pagtatapos, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil siya ay nagtakda, nagbigay sa atin ng mga office bearer sa ating iglesia. Palagi sana natin silang isama, mga kapatid, sa ating mga panalangin. Nabigyan o pagkalooban sila ng Panginoon ng pagpapala sa lahat ng kanilang mga gawain o mga tungkulin, responsibilidad na iniatang sa kanila ng Panginoon para sa ating iglesia. Ipanalangin ninyo sina Elder Eric, Elder Glenn, Elder Ronald, ang ating mga diakono, Deacon JP, Deacon Nelson, Deacon Jake. Yun, nasa likod. At ang ating mga pastor, si Pastor Joseph, Pastor Eman, Pastor John. Ngunit higit sa lahat, wag po nating iisipin na nasa kanilang mga balikat lamang ang lahat ng mga gawain. Wag nating iisipin na kanila lamang, sila lamang ang dapat kumilos
kundi lahat tayo. Lahat tayo. Ang gawaing ito ay hindi para lamang sa mga namumuno na binigyan ng karapatan ng Diyos, kundi sa bawat isa sa atin. Lahat tayo mapabata. Mapabata. Binata't dalaga. Estudyante, may trabaho o wala. Kayo na may negosyo. Mga matatanda, lahat tayo rito ay gustong gamitin ng Diyos para sa Kanyang kaharian. Yes, alam nating tayo ay mahihina. Marami tayong pakikipagbaka o mga kinakaharap na mga pagsubok, ngunit tandaan natin, si Kristo ay palaging tapat. Si Kristo ang magbibigay sa atin ng lakas para magawa natin, para tayo makapaglingkod sa Kanya ng may katapatan. Kaya mga kapatid, sana naririnig mo, naririnig natin ang tanong ni Kristo. Tanong na, minamahal mo ba ako? Na kung tunay nating minamahal si Kristo, ipapakita natin ito. Mahal natin siya, kaya mamahalin natin ang kanyang bayan, papakainin natin ang kanyang mga kordero, aalagaan natin ang kanyang mga tupa, hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian, sapagkat siya mismo ang naglingkod sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa iyong salita na ito, na nagbigay sa amin ng hamon at ng katatagan sa aming pananampalataya. Nalalaman mo ang laman ng aming puso at nais naming ipahayag hindi lamang sa iyo kundi maging sa mga tao na nakapaligid sa amin na mahal ka namin. Dahil iyong ibinigay ang iyong sarili para kami matubos sa aming mga kasalanan. Kaya, O Diyos, ito'y yumaman sa aming mga puso at magdulot pa ng katatagan at lalo pang pasasalamat namin sa iyo sa mabuting balita na aming natanggap. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.